sa ating panahon patagal. Tingnan. Nagsimulang manilbihan sa bayan noong taong 1998 na halal bilang konsehal sa unang distrito ng Maynila. Nanungkulan bilang konsehal hanggang 2007. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay sa konseho, nahalal siya bilang Vice Mayor ng Maynila. Nahalal bilang Pangulo ng Vice Mayors League of the Philippines mula 2008 hanggang 2016. Sa taong 2019, nahalal naman siya bilang punong lungsod ng Maynila. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinaguyod niya ang iba't ibang programa na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo. Siya ang ika-29 na mayor o alkalde ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin ang magiting na mayor ng Manila, si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Magandang umaga, Mayor. Good morning po. Morning. Nakaabot ako doon sa salitang magiting. Uso-uso ngayon ang mga magigiting na leader o I deserve that. Hindi ko pala patunayan yun. Maybe, I hope someday that katulad ng ating mga dakilang bayan, marami pang mga kabataan sa ating bansa na tularan ang ating mga bayani sa ating bansa. But thank you for kind. Maraming salamat doon sa nakakakiliting sa tengang salita. Talaga na-appreciate ko. But again, sa ating tagapangulo, Rolando Estabillo, sa Mang Plaridel, Pangulo Evelyn Quiros, sa Mang Plaridel, Ginang Rica Villegas, kaanak ni Marcelo H. Del Pilar, ating punong barangay na nandito. Maraming salamat sa Bulaklak. At mga officers and members sa Samahang Plaridel and guests sa ating mga kababayan sa lungsod at yung ating nagdula kanina or nag-perform. Magandang umaga. Welcome po sa lungsod ng Maynila. Now, ito ay I think isa sa mga araw at marami pang araw sa ating bansa na dapat pagtuunan at bigyan ng oras at ipagdiwang upang patuloy na maipaalala sa mga dumadako sa mga ganitong lugar sa buong bansa na ang mga bato, bakal na itinatatag o rebulto na itinatatag ay hindi lamang isang bahagi ng disenyo ng lugar. Ang ating mga ninuno ginawa ang ganitong mga pagawaing bayan upang ipaalala sa mga susunod na henerasyon na kapag ikay nagbuti sa iyong kapwa, minahal ang iyong bayan, you will be immortalized by the next generation. Ito ay nagiging tanda ng alaala ng kabutihan ng ating mga ninuno na siya namang bagay, lalo na sa mga kabataan ngayon, na huwag makalimutan. Freedom is not free. Freedom comes with responsibility. Hindi po pwedeng ikinikipit balikat na lamang natin yung ating tinatamasang kalayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay bilang tao at sa ating bansa bilang Pilipino. Ito'y may kakidap na responsibilidad. Katulad ng isang ordinaryong mamamayang si Juan de la Cruz, mano ba naman sumunod ka sa mga simpleng alituntunin. Ito'y pagkilala na at pagiging responsable mamamayan
tungo sa kaayos ng ating pamayanan. Kaya let us not, sa mga kabataan, let us not take it lightly. Maraming dumanak na dugo kung bakit tayo malaya ngayon. Yan ang huwag na baka. Kaya nga there was this, merong isang insidente nung first mayor ko. Mahilig kasi ako going around, ikot na ikot. Nakita ko yung rebulto ni Ongpin sa kanto ng Ongpin. Puro echas ng ibon, bote ng beer, and it's chaotic. Doon, simula noon, namulat ang isipan. Talagang medyo nagpanting din ng ba't ganun? Ba't ganun natin ituring yung mga ganitong estatwa, bulto, na para bang baliwala na lang. O napasiyasa tuloy ako. Nakita ko na yung kahalagahang ibinigay niya sa revolusyon noong mga panahon na yun. Katulad ni Marcelo X. So ito sana ay maging normal na gawain sa buong bansa, sa bawat syudad, sa bawat mamamayan. Patuloy na natin kilalanin ang kagalingan at patuloy natin ipalaganap yung kagalingan ng ating mga ninuno. Now, pangalawa at panghuli, natutuwa naman ako na yung mga binabasa lang namin sa dyaryo noong araw, nakikinig sa akin ngayon. Can you imagine, no? Noong araw, siyempre, ako, Law School of St. Andrew's Field. Mababang paralan na San Andres Public. Hindi talagang, hindi ako pinalad na karoon ng magulang na kaya ko pampagaran. So the only way para matuto ako na matuto, magbasa na magbasa. Just so yun. Unti-unti, tinatama ako na tinatama yung aking mga grammar sa wikang Banyaga, and I put it into practice para pag napanood ko yung sarili ko, sabi, shit, sabi. At least, along the way, not to do the same thing again, over and over again. But may awa Diyos, magpipino rin yan. But, ba't ko yun ipinokwento? Mahalaga pa rin kasi sa panahon ngayon ng teknolohiya, ang mga katulad ninyo, na hindi nyo siya ginagawang profesyon lamang ang journalismo. Hindi nyo lang siya ginagawang career. Ginagawa nyo rin na responsable ang inyong gawain para sa kaayusan at gabay ang ating mamamayang nagbabasa ng inyong mga isinulat. Nowadays, mind you, ngayong oras na ito, habang kinikilala natin ang kagalingan ni Marcelo X. Del Pilar, may ipinanganganak na media. Media daw siya. What you call self-proclaim. Puso ngayon ng mga self-proclaim na limasin ko. Everyone can be so-called reporter ako. Media ako. Nawala na lang saysay. Para bang ang tao magpupubli sa isang icon or what you call beat in technology and call himself a writer, herself a writer, pero nakakubli.
Kasi ang tunay na mamamayan, hindi naman kailangan mag-public sapagkat hindi mo naman ginagawa yan para siraan ang isang tao at magbigay ng fake at hindi totoong balita. Kaya sabi ko siya, hindi nila kinakargahan nyo pa sa inyong balikat ng responsibilidad ang mga bagay na ginagawa nyo. Eh ngayon, limasin ko. Maya-maya nga, sabi ko sa inyo, baka may bagong account na naman. Balitang ganito. And there's so many noise. Lalong humihinay. What? I don't know. Is it purposely driven? Noise? To confuse our people? To dilute yung palabnawin yung tunay na sitwasyon. And if I may borrow Marcus Aurelius said in a movie, are you not entertained? So, good thing that there is such organization like Plaridel na maaari pa rin namin at iba pang mga maayos na organisasyong journalismo na maaari pa rin puntahan, takbuhan ng sino mang mamamayan na maaaring may magandang kwento o what you call social relevant story, maaaring mga kwentong pwedeng kapulutan ng aral, maaaring kwentong may susulat na maging inspirasyon. At ang mga manunulat ay mga kilalang manunulat na hindi nagkukubli, walang ikinukubli sa kanilang pagkatao. And that's why I was kahapon nakakarap ko yung mga kabataan, mga leader kabataan sa Lyceum, and I told them, sabi ko, don't be disturbed by noise. You should know, if you're interested to a story, a person, or a situation, you have to dig deeper. Especially, mas lumala pa ngayon. In the last couple of months, pwede na pala ako maging journalist. A simple prompt in a computer, I can have anong tawag nito? Stories. Lalagyan ko lang ng kwento, mga 2 word, 3 words in a 1 line, and let the AI come up with, then with a pen name, tomorrow I'm a journalist. So it's really very dangerous. That's why in our own little way, sa maliit namin kaparanan, bilang inyong pamahalang lungsod ng Maynila, in this type of occasion, we support in our own little way. I don't know if this is struggle or celebration, but your goals, your dreams, and your aspirations as organization to pursue excellence, the field of journalism, fairness, pagiging matapat, makatwiran. Maaaring minsan tayo nagkakamali din. Wala namang perfecto. Si Jesus lang ang perfect. Pero in every organization, normal naman yan. Kami nga rin naman eh. But what matters most is a goal. Common goal. Mapabuti ang ating bansa. Mapabuti ang ating pamayanan. Mabigyan ng boses. Tunay na boses ang mamamayan. Ganyan kaming lumaking mga bata. Although talagang iba rin parang nanay ko na. But we were brought up that way when we were young. Marami pa rin naniniwala sa inyo. Kaya don't give up. We continue to believe on what you're doing. Kuni
Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Ako'y maging bahagi ng programa ninyo. Don't be disturbed by noise. You should know, if you're interested to a story, a person, or a situation, you have to dig deeper. Especially, mas lumala pa ngayon. In the last couple of months, pwede na pala ako maging journalist. A simple prompt in a computer, I can have ano tawag nito? Stories. Lalagyan ko lang ng kwento, mga 2 word, 3 words in a one line, and let the AI come up with, then with a pen name, tomorrow I'm a journalist. So it's really very dangerous. That's why in our own little way, sa maliit naming kaparanan, bilang inyong pamahalang lungsod ng Maynila, in this type of occasion, we support in our own little way. I don't know if this is struggle or celebration, but your goals, your dreams, and your aspirations as organization to pursue excellence, the field of journalism, fairness, pagiging matapat, makatwiran. Maaari minsan tayo nagkakamali din. Wala naman perfecto. Si Jesus lang ang perfect. Pero in every organization, normal naman yan. Kami nga rin naman eh. But what matters most is a goal. Common goal. Mapabuti ang ating bansa. Mapabuti ang ating pamayanan. Mabigyan ng boses. Tunay na boses ang mamamayan. Ganyan kaming lumaking mga bata. Although talagang iba rito parang nanay ko na. We were brought up that way when we were young. Marami pa rin naniniwala sa inyo. Kaya don't give up. We continue to believe on what you're doing. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Ako'y maging bahagi ng programa ninyo. As a matter of take home, after the party, meron kayong Sharon Moneta. Iuwi ninyo. Ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasama. Iuwi ninyong baon ng lungsod ng Maynila sa pamumuno habang tangan-tangan ko. Magbubuti kami. Di kami perfecto. Sasablay ako minsan. Mauuntog ako minsan. But we will not stop pursuing better things. Sa ikabubuti at ikatataas ng antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño dito sa ating puso. Yan ang sukli ko sa inyo sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon sa isang bata. Sa pag-ingat kayo, inom kayo ng maraming vitamins, palakas kayo. Yung iba sa inyo para kumukunti na lang ang mga birthday. We need you. We need you to guide the next generation, the next set of journalists. You transfer skills and knowledge and experience to others that Plaridel as organization will celebrate in the next 50 years of our life, or maybe 100 years. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng buong pagkapat. Maraming salamat. Manila, God first. Thank you. Mabuhay ka, Mayor. Mabuhay ka. Maraming salamat. Yan po yung sa inyong mga inspirational messages para sa Samahang Plaridel.